beloved Boss Mike Cervera. Yung ano. Ayan, mga kababayan ho, dito ho nagsimula lahat itong mga pinagsasabi ni Hanilet. Oo. Ha? Nagmamaganda po si Hanilet ngayon. Ano? Nagmamaganda po. Eto na, panoorin natin. Pasok! Yung binabanggit niyo po. Hindi, sabi niya, napapatanong kasi siya, bakit kung sino pa daw yung may matinong ginawa para sa bayan, yun daw yung nandun sa loob. Sabi mga kababayan, bago natin no, kung sino pa raw yung may matinong ginawa para sa bayan, yun pa raw yung nakakulong. Ang tanong mga kababayan, kayo po ba'y naniniwala na puro katinuan, puro maayos yung ginawa nung nakaraang administrasyon at etong sinasabi ng pangalawang asawa ni Digong, mga kababayan? Kayo po ba'y naniniwala, mga kababayan? Ha? Sabi ni hindi ganon ang sabi ni Coach Jared, di daw maganda. Ay, hindi pala maganda. Hindi pala maganda yung mga sinabi, no? Oh, matino daw eh. Tuloy. Sabi ko, pareho tayo ng tanong. Actually, tinatanong ko ang Panginoon. Tinatanong daw niya yung Panginoon. Oo, nagtatanong na ho ngayon sa Panginoon nitong mga kampo ni Digong. Oo, Marco Rivera, thank you naman. Ay, naku, mga kababayan. Sipin nyo maigi, ngayon nagtatanong na't ginagamit ng Panginoon. Samantalang noon, mga kababayan, wala naman ho no? Puro ho mga kababayan ang ginagamit. Mura si bro, mura si Lord. Mumurahin ng Diyos, mumurahin ng Santo Papa, mumurahin ng mga pari, mumurahin ng kardinal, mumurahin tayong mga Pilipino. Ganun ho ngayon ho, gamit na nila ang Diyos, opo. Sabi din gamit-gamit na ho. Sa bayan, yun daw yung nandun sa loob. Sabi ko, pareho tayo ng tanong. Actually, tinatanong ko ang Panginoon. Tinatanong daw niya ang Panginoon. Ano sagot sa'yo? Sinagot ka ba? Dapat, Lord, sagutin mo na. Sabihin mo, murahin ba ako ng murahin niya at walang respeto sa akin yan eh. Walang respeto sa aking mga alagad eh. Yun ang isasagot sa'yo. Oo, Hanilet. Ewan ko bang, ganda ng pangalan, hindi naman Hanilet. Oo, pero pag tinignan niyo yung itsura, parang hindi naman na bagay yung pangalan Oo. Di ba? Tuloy. Kaya nga Tignan niyo yung itsura, mga kababayan. Oo, kulang na lang parang na-disgrasyang Sarah. Tuloy. Pero yan, alam mo, parati naman natatalo ang mas kadiliman sa kabutihan mag-iiral. Magdasalan tayo naman. Ano daw? Parati daw natatalo ang kadiliman sa kabutihan. Ay, teka. Hindi, sorry ngayon ko lang ito napanood eh. Ano? Wait, mga kababayan. Meron akong narinig na parang hindi okay dito Parang, oy, Ate Evangeline, pakinggan mo ito Parang hindi okay eh. Ano sabi nito? Wait, ulit. Mas kadiliman sa wait. Parati naman natatalo ang mas kadiliman sa Parati namang natatalo ang kadiliman saan? kabutihan Ayan Mga boss, ngayon ko lang narinig to. Grabe! Parati raw natatalo ang kadiliman sa kabutihan. So, aminado na masasama ito. Mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Yun ang sinabi niya ulitin ko lang ngayon ko lang narinig to. Paano mo nasabi to, Hanilet? Teka. Ngayon ko lang narinig, mga kababayan. Wait lang. Ito na. Kaya nga Pero yan, alam mo, parati naman natatalo ang mas kadiliman sa kabutihan So, aminadong masama talaga si Digong, aminado na ho. Tapos na ho ang laban. Tapos na.
Wala na, aminado na palang nandoon sila sa kadiliman, eh. Ano po, nasa kasamaan ho sila, eh. Aba'y aminado na ho na ano, hindi naman daw hindi naman daw, nananalo ang alin? Ulitin natin mga kababayan para ano, pansinin ninyo. Kaya nga eh. Pero ano yan, alam mo, parati namang natatalo ang mas kadiliman sa ano eh, kabutihan Kita nyo? Parati namang natatalo daw ang kadiliman sa kabutihan. Period. Ano? Mabelkinjo. Period. Yun na yun. So, aminado pala itong si Hanilet na. Mga DDS. Nasa panig pala kayo ng kadiliman talaga. So, tanggapin nyo na talagang kayo, panig sa kadiliman. Tulad ng sinabi ni Roque. At kami, panig kami sa kabutihan. Ayon mismo yan. Ayon mismo sa pangalawang asawa ni Digong. Ay siguro, alam nyo mga kababayan, hindi naman kasi nila maitatago yung katotohanan. Kasi kadalasan, mga kababayan, sa bunganga nila lalabas yan. Kung anong totoo yung nararamdaman natin, lumalabas at lumalabas sa bunganga natin yan eh. Hindi ho maitatago. Di po ba, mga kababayan? Naku po. Oo. Umamin. Ay, naku Hanilet. Oo, nawala tuloy yung aking topic. Oo, ang topic ko ikay nagsiselos kay Aimee. Pero ngayon, parang kailangan kong palitan tong title ko. Ang kailangan ko yatang i-title dito, umamin si Hanilet na sila'y nasa panig ng kadiliman. Di ba? Ano, mga kababayan? Filipina Channel. Maliit na bagay po yan. Ganyan talaga pagka ako'y bagong gising. Pagdating na ng hapon, nag-iiba na ako eh. Oo, losyang na. Nalolosyang ako kapag kapagod na pagod na. Tapos sasabayan pang humarap sa camera. Mga kababayan? Na-excite lumabas sa bibig ang totoo. Yan! Yan! Kita nyo, mga kababayan Ulitin ko lang. Okay, ulitin natin. Pagbigyan natin. Pero ano yan, alam mo, parati namang natatalo ang mas kadiliman sa ano eh, kabutihan mag-iingat. Kita nyo? Parati daw natatalo ang kadiliman sa kabutihan. So, mga kababayan, aminado na ho si Hanilet. Ano po? Aminado na ho si Hanilet na sila'y nasa panig ho ng kadiliman. Dahil nga ho, yung laban na nangyari sa pagitan ng Marcos at ng Duterte, mga kababayan, ay nagtagumpay na ho tayo sa pamamagitan ng pagkakadakip ng ICC kay Digunyo. So ano pang pinagngangal-ngal pala ng mga DDS na to? In denial ho yung mga yan, tanggi ng tanggi, na sila daw ho ay nasa panig ng kasamaan at kadiliman. Ngayon kay Hanilet na mismo galing, nasa panig ho kayo ng kadiliman, ayon sa kanyang bibig. Di ba, mga kababayan? Tuloy. Tuloy natin. Mag-iirang. Magdasal lang tayo ng Mama Mary. Bakit kay Mama Mary? Sa kasamaan kayo Bakit kayo doon? Pero ma'am, umaasa ba kayo magkakaroon pa ng justice po ang dating Pangulo? Yes. Yung sa investigation sa Senate o Sa Senate? Umaasa pa raw ho sila kasi nga ho, talo na ho sila, di ba? Nakulong na si Digong. Ngayon, umaasa pa raw sila. Sabay tanong, ito naman nagtatanong, ano rin no? Pilyo din. Kayo po ba umaasa pa na mapapalaya pa si Digong, sabi? Pero ito, pakinggan ninyo. ang dating Pangulo? Yes. Pero ma'am, umaasa ba kayo magkakaroon pa ng justice po ang dating Pangulo? Yes. Umaasa pa ba kayo ng justice kay dating Pangulo daw, si Digong ang tinutukoy, mga kababayan, sabi ni Hanilet. Yes, yes, yes. So
So, ibig sabihin ba, hindi pa ba tapos ang laban ng kadiliman at kasamaan? Samantalang mga kababayan, para sa akin para sa akin, tapos na ho eh. Sabi nga ng ng nakakarami ho at magagaling ho patungkol diyan sa mga batas international po. Wala na nga daw hong pag-asa na makakalaya pa ho itong si Digong. Sabi nga ho ng iba, dun na nga ho yan mabubulok. At kung sakaling maiuuwi nila, ito ho ay nakasilid sa isang banga o kaya sa isang kahon. O yun yun, ano pa inaasahan ng mga ito. Kaya nga ho sinasabi ko sa inyo, nandiyan si Munting Tinig, ang sinasabi ko po sa inyo, tapos na ho ang laban. Di po ba? Makakamit na ho ang hustisya ng mga biktima. Di ba? Yun na ho yan ngayon ho, ang labanan ano na lang Ang labanan ho ngayon yung mga eleksyon. Di po ba? Ganun talaga mga kababayan, ang tao Di ba? Hindi natin maiiwasan na mapili pa rin yung iba. Kahit ayaw nyo, hindi natin maipipilit sa kanila. Hindi lang tayo titigil sa kakapaliwanag para maunawaan nila. Pero mga kababayan, kapag sarado isip nila, wala na tayong magagawa. Pero itong si Hanilet, isa pa. Yung sa investigation sa Senate o Sa Senate, ano na lang yun? Pa-ek-ek na lang nila. Ayan na mga kababayan, nakita nyo ba yung itsura? Nakita nyo ba yung itsura? Sa Senate? Sa Senate? Sa Senate? o Sa Senate, ano na lang yun? Pa-ek-ek na lang nila. Alam niyo yung mga kababayan, alam niyo yung siguro naman kayo na nakasaksihan ninyo o yung iba na na naranasan ninyo, no? Kapag sa isang tsismisan, mabanggit ang kinaiinisan ninyo, anong reaksyon ninyo? Ganito rin ba? Kadalasan kasi nang nakikita ko ganito Yung pagka naiinis ka sa isang tao at nabanggit yung pangalan niya, bigla kang babanat ng salitang pangkanto, sabay iiwas ka. Di mo ba? Ganun ho Ganun ho yung mga taong gigil, ngit-ngit, o may lihim na galit. Parang siya. Di mo ba? Parang siya. Ay, ganun na ganun yung mga nasa mga kapitbahay namin nung bata kami. Pagka nag-uusap-usap po yung mga magkukumaring mga magchichismosa, tapos mabanggit yung isang kinaiinisan nila, di ba? Kung kunahan mo lang nga to, sabay, iwas. Di ba? Nako, sabi niya lang yan, sabay iwas, Di ba, ganun na ganun kayo kapag pagka galit kayo o inis kayo sa isang tao na nababanggit sa usapan nyo, parang ito. Di ba? Daming pa-ek-ek niyan. Ayan na nga. Ulit. Punta natin dito. Okay, pasok. investigation sa Senate o Sa Senate, ano na lang yun? Pa-ek-ek na lang nila. Huwag na lang kayo Para maniwala na- ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako naniniwala sa kanya. Bakit po? Ay! Hindi daw naniniwala, Manang Ivy. Hindi daw naniniwala sa'yo. Sabi nung isang chismosa, wag ka nang maniwala kay Amy Marcos, ma'am. Sabi naman ni Hanilet, ay, hindi ako naniniwala sa kanya. Ay, parang yung mga chismisan lang sa kanto. Oo, live ito Chad Reg, live. Live na live ako. Oo, Di ba? Mga kababayan? Kita nyo. Maraming nakaka-relate dyan. Maraming nakaka-relate dyan, di ba? Malamang etong sila Jojo Chavez, sila Kecho 80, sila Rensilin at Barry, yan, yung mga yan. Lalo yung mga babae dyan. Lalo si Pachuchay, ganito ba kayo? Oo! Nako! Panoorin ninyo. Ano yun? Bebe!
Wait lang po ha. Patayin mo kasi biglang bumukas yung TV. Oo, ay laptop pala, laptop. Eto na mga kababayan, pakinggan natin. Senate, ano na lang yun? Paek-ek na lang nila. Huwag na lang kayo Para maniwala na- ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako Huwag na kayong maniwala ni ni Amy Marcos, ma'am. Sagot naman ni Hanilet. Ni Amy Marcos, ma'am. hindi ako naniwala sa kanya. Bakit po? Ma'am, kalabulol talaga. Sabay nagtawanan mga kababayan. Hindi ako naniniwala sa kanya. Manang Amy, mahiya ka na. Ano ba, pinaglalaban mo talaga? Kasi etong pangalawang asawa ni Digong, hindi naman naniniwala sa'yo. Tandaan nyo mga kababayan. Eto sa mag-asawa, laging yan ang hingaan tuwing gabi. Bukod sa hinihinga, sa likod ng tenga, hinihinga rin ho. Saan? Dito, sa butas ng tenga. Di mo ba? Mag-asawa yan Pag nagtatabi yan, alam nyo, ang kwentuhan, kung ano yung mga nangyayari sa kanya sa maghapon. Malamang, alam din ho, ni Hanilet, kung ano yung dyan. Totoo. Kaya ikaw manang Amy, mag-isip ka, meron pang 1 buwan. Baka makabawi ka pa. Di ba? 80, thank you naman. Ngayon, mga kababayan, sa reaction po ni Hanilet, ay dito nyo mapagtatanto at makakapag-isip na may something. May something sa pagitan ni Manang Amy at kay Hanilet. Tama po ba mga kababayan? Tama, no? Isa pa. Tuloy. Ma'am. Ayaw na pagpaniwala, ma'am. Baka matigil si Betty, ma'am, ha? Mag-prank ka lang po, ma'am. Ano lang, para lang, tanong siya na, ano ba talaga nangyari? Si Hanilet, hindi alam kung anong sasabihin tignan nyo mga kababayan, si Hanilet, hindi alam kung anong sasabihin eto, tignan nyo, pasok. Talaga, ma'am. Ayaw na pagpaniwala, ma'am. Baka matigil si Betty, ma'am, ha? Mag-prank ka lang po, Ano ma'am. lang, Si ate kasi, daldal ng daldal, sulsul pa ng sulsul sulsul ng sulsul yung chismosang isa. Yung sasabihin tuloy ni Hanilet, hindi masabi-sabi. Hindi masabi-sabi. Kalabulol talaga, ma'am. Ayaw na pagpaniwala, ma'am. Baka matigil si Betty, ma'am, ha? Mag-prank ka lang po, ano ma'am. lang, para lang, Natatawa ako dun sa nagsusulsul Walang mas marami pang sinabi. Mas marami pang sinabi. Andali, tuloy. tanong siya na, ano ba Wag talaga Si nangyari? Betty, ma'am. Nagsasalita si Hanilet, sinasabayan. Si Hanilet, yun lang nasabi. Tanong siya kung ano ba nangyari. Oy, ate, tumigil ka nga. Nakakainis naman to si ate. Wait game. Dito. Dito. Game. Huwag na lang kayo Para maniwala na- ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako naniwala sa kanya. Bakit po? Ma'am, kalabulol talaga, ma'am. Ayaw na pagpaniwala, ma'am. Baka matigil si Betty, ma'am, ha? Mag-prank ka lang po, Ano ma'am. lang, para lang, tanong siya na, ano ba talaga Si nangyari? Betty, ma'am, huwag Hindi ba siya ipalapit. nakita ano nangyari? Palapit, ma'am. Parang talaga kayo, ma'am. Ma'am, natakot Ano? Ayaw siya tigilan mga kababayan ako, ma'am. Kay may nakita akong Please lang, agila hangyo na namatay. hangyo na ko, mamalihog ko, Sa Facebook. mga muyo ko, sa inyohang mga pag-ampo, o Wala na mga kababayan. Hindi na maitago ni Hanilet yung inis niya at lihim na, may lihim ito. Malalim ito mga kababayan. Malalim itong maaaring something nilang dalawa ni Manang Amy. Eto pa mga kababayan, baka nakakalimutan nyo. Ano po? Bilang tumulong si Amy Marcos kay Duterte nung kampanyahan nung 2016. Kung inyong natatandaan, si Amy Marcos lang ang gobernadora na sumuporta kay Digong. Kung inyong matatandaan, hindi po ba? Si Amy Marcos lang
At sinabi yun mismo ni Digong. Pero bakit itong asawang pangalawa? Parang binabaliwala yun. Pero pagdating sa kampo nila, kailangan lahat ng ginawa nila, kailangan isumbat nila. Kailangan tanawin ng utang na loob yun. O di po ba mga kababayan? Kung yung mga ginawa ng mga Duterte sa mga Marcos, sinusumbat nila, pero bakit itong mga ito hindi marunong kumilala o tumanaw din ng utang na loob, di po ba? Na si Manang Aimee, ayan na nga eh, kita nyo, sukdulan na ipagpalit niya na yung angkan niya. Angkan sukdulang ipagpalit na ni Manang Aimee yung angkan niya sa mga Duterte. Pero bakit etong mga ito? Ayaw nilang tanggapin si Aimee. O, kita nyo? Ano ba yan? Nagsiselos ba to? Hindi kaya may something talaga? Hindi kaya totoo yung sinabi natin kagabi na meron silang tatsulok? Ano? Kakanta na ba si Bamboo habang may tatsulok at si Digong ang nasa tuktok? Grabe, no, mga kababayan, ano? Grabe. Sige, tuloy. Kanung naitana diri kay katong naa sa sulod ba nangutana gyud siya siya. You know, you have a lot of supporters there outside. And then, do you know them? No, I do not know them. Every day I Siyempre, hindi na, kailan ba naman kinilala yung mga Pilipino ni Digong? Ang kilala lang ho ni Digong, mga kababayan, hindi ho kayong mga taga-suporta. Ang kilala po ni Digong ay yung mga mayayamang in-check na katransaksyon niya. Pero yung mga mahihirap, ordinaryong mamamayan, idtam ko na. Siyempre, ito naman si Hanilet, kailan nyo ba kami kinilala? Pinagpapatay nyo nga yung ilan sa amin eh. Pinagpapatay ninyo eh. Tapos sasabihin mo, kilala mo sila. Mga bobo lang talaga yung mga pumupunta. Ganun lang kasimple. Yung mga nagpupunta po dyan, mga bobo lang. Oo. Tarupam. Niya. Yung mukha ni Hanilet, parang bandihado pala. Hindi lang 3 sulok, mga kababayan. Oo. Ang daming kanto. Ang daming kanto ng mukha ni Hanilet. Ganito yung mga mukha ng trip niya, ni Digong. Iisa itsura. Medyo nagsawa sa malapad na mukha. Siguro, kaya tumingin naman sa pahaba. Sabi siguro ni Hanilet, nagsawa ka na ba sa malapad na mukha? At ikaw naman ay tumingin sa mahaba ang mukha at mahaba ang baba. Sige, tuloy. I come here, I meet new faces. So there's one guy there is really kind and Because he's the best president ever. He made Sa inyo lang yun. Ever. Ibel. Anong ever? Ibel. Kamo. Ibel daw mga kababayan. Totoo namang Ibel Talay. the Philippines Handa ba si beautiful and PRRD? clean. Anong make the Philippines beautiful and clean na pinagsasabi naman nito si Marites? Marites, huwag ka na mag-English, mag-Tagalog ka na lang para hindi naman na masamang mag-Tagalog lang tayo. Tuloy. ngayon pala. Oy, congratulations. Tingnan mo, hindi naman siya pinapansin ni Hanilet, yung Marites, salita ng salita. Hindi naman siya pinapansin. Nakita niyo yung congratulations sa Pilipinas. May kinig. Eto na yung bumanat, mga kababayan. Eto na yung bumanat na congratulations daw sa Pilipinas. Natuwan-tuwa pa siya, mga kababayan, dahil nga daw, mga kababayan, ay may nangyaring kinidnap. Eto na nga ho yung yung negosyante na natagpo ang patay ho sa Rodriguez Rizal. Ano po? Alam nyo, mga kababayan, yung ganyang mga pagkakataon
abay, dito sa Pilipinas, abay, parang hindi na bago yan. Abay, sinilang tayo sa mundong ito, ilan na bang kidnapan ang nangyari, mga kababayan? At ilang beses nang nagkaroon ng maraming patayan. Lang lalong-lalo na, nung panahon ni Digong. Dahil kung paramihan nang namatay, wag na ho tayong tumingin saan estado ng buhay. Ang pag-usapan natin, yung namatay. Kasi alam nyo, itong mga Duterte, binibigyan nila ng halaga kasi, yung mataas ang estado sa buhay. Ang problema mga kababayan, tao pa rin yan. At mababa ang estado, yung mahirap, mayaman. Ibig ko sabihin, hindi po ba't mag-isa lang din yan? Tao pa rin ho yan na dapat pinoprotektahan ng mga kapulisan. Di po ba? So ibig ba sabihin, dahil ikaw, mayamang ka, special ka, ganon? Hindi ho, tama yun. Kaya nga ang pag-uusapan natin, paramihan lang namatay. Ito namang malapad ang mukha na asawa ni Digong na pangalawa, mga kababayan, abay tuwan-tuwa pa. Tuwan-tuwa pa na sinasabi, congratulations daw sa Pilipinas. Bakit hindi mo kinongratulate si Digong noon? Nung napakarami na mga Pilipino ang namatay noon. Di po ba, mga kababayan? Palibasa ho mga kababayan, mga bitter Oo, mga bitter. Tuloy. Dapat pinatay na naman. Tingnan mo nga yun. Wala mga kababayan, kaya pala ito nadali ni Digong Oo. Siya bagay, hindi naman natalo kay Digong ito. Oo, kung ganitong itsura lang mga kababayan, hindi naman na talo kay Digong. Lamang na siya. Di ba? Lamang na si Hanilet kay Digong. Ano po? Tuloy. Tingnan mo. Ano masasabi niyo nga doon sa ganun, ma'am? Ma'am, Kaya, kumusta ka congratulations. na sa ma'am? Kamukha nung labandera ko dati to Ganyan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Tingnan nyo, congratulations pa raw mga kababayan. Nasa ICC. Congratulations daw dahil nasa ICC na si Digong. Yun, congratulations ano na? Mansarin nyo na dyan, no? Nung, kailan ba yon? Kahapon, nung isang araw, mansarin na nila. Tuloy. Number, di ba nakita mo yung survey sa, dalawa sa cities ng Pilipinas, ang dangerous place? Congratulations again. Kahit ganun talaga Kahit naman saan Saan ba ang lugar na mga kababayan? Sa Pilipinas. Saan ho ang lugar sa Pilipinas ang safe kayo? Sige nga ho. Mga kababayan, sa Europe, ano po? Safe po ba sa Europe? Ay di po ba mga kababayan harap-harapan ng pang-i-snatch doon? Kita nyo? Saan pa mga kababayan? Napakarami pang lugar. Ikaw nga pumunta ka ng North Korea? Alam nyo, hindi ho maiiwasan kahit saan bansa. Maswerte na lang ho, tulad ng Japan, ng iba pa, na talagang napakahanis ng mga tao. Ngayon, mga kababayan, kung pag-uusapan natin, yung katinuan ng mga Pilipino, dapat ginawa na ni Digunyo. Ginawa na ni Papa Balls mo, Hanilet, nung panahon niya na ayusin na ang Pilipinas. Ang tanong, mga kababayan, naayos ho ba ni Digong ang Pilipinas nung panahon niya? Hindi po ba't nailubog tayo sa utang at ang nangyari, nagkaroon ng maraming patayan at kriminalidad? Panggagahasa, number 1. Kita nyo? Patayan, number 2. Kahit mga mga politician, mayor, mga tulad ni Halili sa Tanawan, Batangas, habang nagpa-flag ceremony, pinatay nila. Aminado si Digong diyan, aminado si Digong. Ngayon, Hanilet, bakit hindi nyo ginawa? Sana sinabi mo kay Digong. Papa Balls. Papa Balls, pwede ba? Ayusin mo na yung Pilipinas, pagkakataon mo na to Di po ba? Pagkakataon mo muna to wala rin naman nangyari. Dapat sinabihan mo ng ganun si Digong noon. Nung panahon niya na siya'y presidente, kaso walang nangyari.
Bagkos, lalong naghirap ang bansa natin. Ano? Lalong naghirap ang bansa natin nung iniwan ni Digong at tambak ang suliranin at utang. Yung natitirang pera, mga kababayan, wala, sinimot lahat. Sinimot po nila lahat, mga kababayan. Oo. Tuloy. Oo, maraming nangyari na. Congratulations, BBM. Congratulations daw, BBM. Dapat lang. Congratulations, Pangulo. Aminin mo na, ikaw nagpakulong kay Digunyo. Di ba? Mr. President, aminin nyo na nga po. Kayo na ho nagpakulong para saktong-sakto. Yung alin? Yung congratulations netong jowa ni Papa Balls Digunyo. Papa Balls. Ayan, mga kababayan, kita nyo naman ang pangangatwiran. Malayong malayo, ano. Our beloved Boss Mike.